Ang ilan nating kababayan. Dito naman sa labas ng Manila Cathedral, kanina bahagyang sumikat ang haring araw, ngunit ngayon ay nagumpisa na pong bumuhos ang ulan at sinabayan pa ng malamig at malakas na ihip ng hangin. Samantalang nagumpisa na rin pong dumating ang ilang personalidad. Isa sa mga nakita at nakausap natin ang dating Chief Justice at ngayon Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations na si Hilario Davide. Dumating po siya mula New York kaninang umaga at dumiretso na dito sa Cathedral. At bukas ay matapos ang libing ni dating Pangulong Corazon Aquino ay babalik na rin siya sa Amerika. Pero ikinuwento niya po sa akin kung anong klaseng pinuno at kaibigan ang dating Pangulo. Narito po ang kaunting bahagi ng panaya. Sino ho siya sa likod ng camera kapag wala ng media? Nakilala niyo ho ba siya ng ganong kapersonal? Very personal in the sense that, she has become a symbol of humility and simplicity. And it is because of her deep spirituality that you could see in her that something which is very, very close to God, and therefore love for humanity and love for our country and the fellow man would always be uppermost in her mind. Sa kabila ng buhos ng ulan, pumila pa rin ang mga taga-suporta ni Cory Aquino sa Manila Cathedral para masulyapan ang labi ng dating Pangulo. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Ray, gaya nga na sinabi mo, inuulan tayo ngayon dito sa Manila Cathedral, pero tila hindi naman ito iniinda ng mga taong nakapila para masilayan nga ang labi ng dating Pangulo. At nakasalumuhan natin sila kanina at bawat isa sa kanila ay tila may mga kwento kung bakit ganun na lang kahalaga sa kanila si Tita Cory. Sa kabila ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan, di natinag ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ilang oras nang matapos isara ang public viewing alas 4 ng madaling araw, muling nagsipila ang mga tao. Anila, di raw nila palalagpasin ang pagkakataon na makapagpaalam sa dating Pangulo. Ang mga nakausap namin, nagkwento kung paano naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay si Tita Cory. Marahil ang isa sa mga pinakanakakaantig ay ang kwento ni Lola Felicidad Gamboa na galing pa raw Cabanatuan. Kagabi lang daw niya na lamang yumauna ang dating Pangulo matapos siyang makinood ng TV sa kapitbahay. Ay kami po ay nakikipagramay po kay Tita Cory. Dahil nagumanti naman po siya sa amin nung nagkasakit po ang asawa ko. Kaya pinakita naman po namin sa kanya. Makikipaglibing po kami. Bit-bit ang ilang damit at ang anya'y saktong pamasahe. Lumuwas raw siya para makiramay sa mga naulila ni Tita Cory. Hindi na nga po ako makauwi at ito nga, wala na yung pera ko. Bahala na po ang si Tita Cory sa amin.